So yung pinag-aaralan natin ngayon, ito yung conditional formatting. So meron tayong pag-highlight ng kung ano yung nasa cell, yung hina-highlight natin, or yung whole row ng cell. Okay? So applicable din ito, lalo na kung gumagawa kayo ng leave or ng attendance, i-highlight yung Friday or Saturday. So pwede rin yun. Or kung meron kayong mga sa sales, sino ang nasa field ng sales? So sa field ng sales naman, how to analyze sales. Ang pag-analyze kasi ng sales, lalo na kung meron kayong mga data, kung kumpleto kayo ng data, unang-una, i-analyze niyan. Like for example, today, now is July, di ba? So una, i-compare nyo yung June to May, so yung previous month, from January to June. So after na-compare yun, meron tayong tinatawag na YTD or year to date. Pwede rin year to month. So from January to June 2016, pwede nyo siyang i-compare nung 2015, last year. So makita nyo yung difference between last year and this year. So magkakaroon din kayo, pwede nyo rin kunin yung top 10, like for example, top 20. First, top 20 of the items kung ano yung mabili. Di ba? So kunin nyo rin, pwede nyo rin kunin yun. Or yung top, below 20, yung hindi mabenta. So, ganun din sa mga inventories. So, yung mga slow-moving items, so pwede rin yun. Pwede nyo rin i-highlight na kung, kasi yung iba, lalo na kung nag-a-analyze, yung mga lalo na, yung mga hindi gumagalaw, ang ginagawa nila dyan, instead na masayang lang, minsan sinisale nila. Kasi, sayang na yung kumbaga yung aging niya, like for example, mga 3 years na, hindi na gumagalaw. So, anong gagawin nyo sa product na yun? Kaysa itapon nyo, yung iba sinisale. So, kaya nagkakaroon ng minsan ng sale. Yung iba, slow moving, ginagawa na lang nilang sale. Or merong percentage na discount. Or isinasama nila, ipinapak nila doon sa mga bagong mabili, sinasama nila doon. So, kumbaga, buy one, take one. Ito na yung kasama. Or buy one, free one. Free one item. So, yun yung mga sa sales, discard pagdating sa sales, sa analysis. And then, yung graph, importante kasi yung graph or yung chart na para makita nyo sa unang tingin pa lang, makita nyo na kung ano yung mga nag-excel na items. So, yung top 20 nyo, pwede yun. So, pag-aaralan din natin yung pivot table. Sa pivot table, makikita nyo kaagad yung top 20 or yung bottom 20. Meron kasing pagpipilian doon, yung top 20 and bottom 20. Okay? So, dito, so, below average. So, tapos na tayo, cell contains. Go to below average. Meron tayong sales. So, ito yung sales natin. So, sa sales natin, meron tayong average. Kapag in-average natin ito, let's say, ang average natin ay, meron tayong formula na average. Okay? So, ang average sale natin is 5,648. Di ba? So, ang i-highlight natin dito, yung sell na ang sale ay below 5,648. Kaya sinabi niyang highlight below average. So, meron tayong built-in. Kapag sell lang ang hina-highlight nyo, meron tayong built-in. So, makikita nyo yan, home, conditional formatting, and then meron tayong below average. Ito siya. So, below average. So, pag kinlik nyo yan, automatic, mag-highlight lahat ng below average. So, pwede nyo baguhin yung kulay niya or yung format, depende sa inyo. Kasi, by default, ito yung format niya. Okay? By default siya. So, pwede nyo baguhin. Let's say gusto natin baguhin yung kulay niya, custom format, and then we'll go from here, yellow, and then okay. So yellow na siya. So kung gusto niyo lang i-highlight yung sale below the average, yung sales. How about whole row? Kasi ito sell, paano kung whole row naman? Whole row ang i-average natin. Okay? Kapag whole row naman ang i-average natin, diyan tayo gagamit ng
formula. Okay? So, yung formula natin, kailangan makagawa tayo ng logical test na answerable by true or false. So, yung true or false natin, alam natin na ang kinukuha natin ay average, below average. So, ibig sabihin, kung gagawa kayo mismo ng conditional formatting, sa umpisa, pwede kayong gumawa ng kung ano yung dimension nito, copy nyo lang, and then bumaba kayo. Doon kayo gumawa ng formula. Pero kung alam nyo nang gumawa ng formula direct, pwede nyo nang idiretso din sa data nyo. Okay? So, gagawa muna tayo ng formula natin. So, let's say dito. So, ibig sabihin, yung dimension nito is equal to dimension nito. Kailangan same lang siya. Okay? So, anong reference natin? Ang reference natin ay ito. Diba? So, kukunin natin yung average. Equals average. Average ng ano? Nitong sales. Okay? So, itong average ng sale nito, dito tayo naka-formula. Ito yung active cell natin. Kaya lang pag nag-move to the right yan, yung G5 magiging H na siya. Kasi hindi natin naka-fix. So, yung 5, pag binabayan, magiging 6 na siya. Kasi nag-move siya. So, kailangan i-fix natin ito. Kasi ang reference natin, kailangan itong sale lang. Okay? So, fix natin siya. F4. So, direct F4. Ngayon, kung hindi nyo nakalimutan yung lagyan ng F4, okay? Nalagyan nyo na kaagad ng comma. Pag bumalik kayo dito sa may pinaka 11 nyo, like for example, yung cursor nyo, binalik nyo rito, kinlik nyo yung F4, yung isa lang yung mag-highlight. Hindi kasama to. So, kung gusto nyo mag-highlight parehas, pwede nyo i-highlight lahat or yung column lang. Kahit yung column lang i-highlight nyo. Okay? So, i-highlight natin yung column and then F4. Automatic, mag-highlight siya. Parehas. Okay? So, ito yung average natin. Kailangan, itong average natin nito, ano yung tinatanong natin? Below the average. Kailangan, ang value ng 9428 na yon ay less than this. Di ba? Kasi ang tanong natin is below the average. So, kung ang average natin ay, let's say, ang average natin ay 5648. Dito. 5648. So, enter muna natin dito. Okay? Ito yung average natin. Ngayon, tatanungin natin, ito dito. Okay? Ito ba ay greater than dito? Ano yung sagot? Ito ba ay greater than doon? False. So, magkukulay ba siya? Hindi, di ba? So, pag nilagay natin yon, ang tanong natin, ito ba ay greater than dito? Okay? Kaya lang, pag itong G5 nito nag-move to the right, G5 magiging H5. So, pag binaba natin, G5 niya magiging G6. So, meron tayong reference sa G6. So, hindi natin i-absolute yung row, yung 5 natin. Ang i-absolute lang natin ay yung column. So, ilagay natin ng F4, F4, then F4. Then, control, enter. So, nasan yung true? So, ibig sabihin, lahat nung nag-true, yun lang yung magkukulay. Kasi, ang conditional formatting natin, para mag-trigger siya, kailangan, ang logical test natin ay true or any number except 0. Kasi 0 is considered as false. Okay? So, ngayon, pag nakabuild na kayo ng formula nyo, pwede nyo nang kopyahin yung pinaka-active cell nyo. Ito, yung formula dito, and then i-paste nyo dun sa conditional formatting. So, i-copy natin. So, copy. And then, highlight natin. Alt-O-D, yung shortcut natin sa conditional formatting, or punta kayo ng home,
and conditional formatting. Okay? And then new rules. Pag gumawa kayo ng formula, automatic, pupunta kayo din sa pinakadulo. Use a formula. Ito, use a formula. Use a formula to determine which cells to format. Kasi gumawa tayo ng formula natin eh. So, click nyo lang siya. And then, okay. And then, paste. So, ito na yung ginawa natin. Okay. And then, format. Let's say, green. And then, okay. And then, okay. So, ibig sabihin, kung ano yung naka-highlight dito na cell, katapat nun ay naka-highlight na row. So, kung dito ay cell, kasi built-in siya, dito naman ay whole row, pero gumawa tayo ng formula. Okay? So, clear tayo dito? Yung paggawa ng formula. Kasi, ang importante lang, marunong kayong mag-logical test. So, yung logical test natin, yan yung puhunan natin para gumawa tayo ng logical test sa if functions. So, pag nagpunta na tayo sa if functions, automatic logical test yun. So, yung logical test natin, kapag nag-true, ano ba yung gagawin mo? Kapag nag-false, ano ba yung gagawin mo? Okay? So, sa if na yon, pwede nyong lagyan ng another functions na, let's say, meron kayong VLOOKUP or meron kayong formula na A plus A1 plus B2. So, depende kung ano yung gusto nyong mangyari doon sa data nyo. Okay? So, isa rin yun sa ginagamit kung gagawa kayo ng graduity calculation. So, kailangan meron kayong logic doon sa graduity calculation. Okay? So, clear tayo dito? Okay, so we'll proceed to the next. Okay? So, ito yung next natin. So, yung una, i-highlight natin yung top 3 using built-in. Okay? Meron tayong built-in. Conditional, then top, yung kanina. And then, dito naman, i-highlight natin yung top 3. Kung sino yung top 3. Okay? So, yung top 3 natin, first highlight natin sa cells, sa sample 1, highlight natin yung given na sales, and then home, conditional formatting, meron tayong top. Then top 10, baguhin nyo lang, gawin nyo lang 3. Okay? So, baguhin nyo siya, gawin nyo siyang 3. Pwede nyo rin kunin yung bottom. Kasi meron din siyang bottom. Okay? So, dito, kinukuha natin yung top 3. Okay? So, click natin dito. Okay. So, ito yung top 3 natin. Paano kung gagawa tayo ng formula? Okay? Sa formula natin, kukunin natin yung top 3 natin. 1, 2, 3. I-highlight natin yung 1, 2, 3 natin. So, bago natin ma-highlight itong 1, 2, 3 nito, kailangan alam natin kung ano yung top 3 natin. So, yung top 3, mas mataas sa top 3, ibig sabihin ay top 2 and top 1. Di ba? So, pag nakuha natin yung top 3, top 2, and top 1, yun yung kukulayan natin dito. Okay? So, paano natin makukuha yung pangatlong pinakamalaki rito? Anong functions ang pwede natin gamitin? Pwede kayong gumamit ng tatlong pinakamalaki or tatlong pinakamaliit. Okay? So, meron tayong functions na max. Ano yung kinukuha niya? From the word max, yung maximum. Okay? Ganon din yung minimum. From the word minimum, yung minimum ang kinukuha natin. Pero meron tayong functions na large and small. Okay? Yung large and small, nakalagay dito kung pang ilan. Meron tayong, let's say, ilagay natin dito, equals small. So, yung arguments natin, meron tayong array. Ano yung array natin? Ito yung given na data natin. So, let's say, ang array natin ay ito. Okay? So, meron tayong array, comma. So, pag sineparate natin yan, so, highlight na, dito natin ilagay, equals large. So,
So, large tayo. Array. Okay. So, ito yung array natin. So, kahit hindi natin i-absolute, pero masanay kayo na i-absolute nyo kasi hindi naman tayo bababa. Hindi naman tayo kakanan. So, kaya pwede nyo hindi lagyan ng absolute. Pero depende nyo, para masanay kayo, pwede nyo rin lagyan. Okay? Comma. Yung k nito, ito yung sinasabi nating constant na pang ilan yung kukunin natin. Pag nilagay natin ng 1, ibig sabihin, yung pinakamalaki ang kukunin natin. Pag nilagay natin yung 2, pangalawa, sa pinakamalaki. So, kung nilagay natin ay 3, pangatlo, sa pinakamalaki. So, pag nilagay natin yung cell, value na ng cell, itong value nito, okay, ito yung magiging k natin, then enter. So, whatever the number from here, yun yung kukunin natin. So, pag in-enter natin, kung makalimutan ko man lagyan ng close parenthesis, automatic, siya na maglalagay. 6273. 6279. So, 6279, meron kayong pinakamalaki. 9428. Ano yung pangalawa natin? 7417. And then, pangatlo yung 6279. So, ibig sabihin, kung ito yung pinakamalaki na, ay pangatlo sa pinakamalaki, so, greater than this, kung gagawa tayo ng logical test, kapag ito ay greater than this, ibig sabihin ay true, top 2. Ito ba ay greater than this? True, di ba? So, kukulayan niya yung row nito. Ito ba ay greater than this? False. O, hindi niya kukulayan. So, pwede kayong gumawa ng formula. Okay? Ano yung 6279, sir? 6279, kukulayan niya kasi top 3 yun eh. So, lalagyan natin ng greater than or equal. Kasi equal siya. Pag greater than, ibig sabihin, dalawa lang. So, doon papasok yung comparative operator natin. So, meron tayo kasi mga comparative operator. Pagka pinag-aralan natin yung if functions, so meron tayong equal, meron tayong less than, meron tayong greater than, meron tayong does not equal, meron tayong greater than or equal. And then meron tayong less than or equal. So, yan yung mga comparative operators natin na ginagamit sa if functions. So, yung mga logical test natin. Kapag ginamit natin ito, ibig sabihin, ang sagot natin ay either true or false. Okay? So, simulan natin dito. So, gawa tayo ng formula. Equals. Tanungin natin ito. Ito ba? So, pag nag-move to the right, kailangan hindi mag-move yung column natin. So, kailangan naka-absolute yung column. Is greater than or equal. Kasi gusto rin natin i-highlight yung top 3 natin. Kaya naglagay tayo ng equal. Ito pa ay greater than or equal dito sa value nito. Kaya lang itong value nito, kailangan pag bumaba tayo at kumanan tayo ng formula, kailangan same pa rin siya. Same position. So, kailangan naka-absolute yung cell J3 natin. So, F4 and then control enter. So, ibig sabihin, ang naka-true lang ay yung top 3 natin. Okay? So, yun lang yung mag-true. So, pag nakagawa na kayo rito, pwede nyo nang ilagay dun sa data nyo. Okay? Nakawa? Alin isa lumabas? First two? Baka nagkamali ng absolute and relative reference. Sige nga? Hindi. Ilagay mo yung formula mo. Asa yung formula mo? Okay. Okay. So, ibig sabihin, yung sa add column natin, yung select visible cell. Ulitin natin, hindi siya naka-record. So, let's say, meron kayong finilter. Okay? So, let's say, nag-filter tayo ng data or gumamit kayo ng subtotal. Sa subtotal kasi, pag ginamit yung subtotal, magkakaroon kayo ng plus, plus. So, nakikita niyo yung plus, plus sa may gilid. So, isa yon sa gamit ng subtotal. So, pag kinlik niyo yun, nagkakaroon kayo ng kulay blue. Pag kinopy niyo siya, let's say, copy natin. Okay?
Ibig sabihin, pagka putol-putol itong dancing ants nyo, ibig sabihin, hindi nakakopy yung naka-hide. Okay? Yung nakalabas lang. Kapag putol-putol siyang ganito. Pero kapag ang style ng dancing ant niya ay diretso, ibig sabihin, pati yung nakatago, kinokopya nyo. Okay? So, to make sure na ang kinakopy nyo lang ay yung visible cell, meron tayong shortcut na Alt: Alt: so, pag kinlik nyo siya, mag-iiba yung itsura nung naka-highlight. Parang nakadiin siya na ito lang yung isi-select nyo. Okay? So, sa Quick Access Toolbar, kung gusto nyo namang i-add, i-click nyo lang ito, yung drop down nito, and then more commands. Okay? So, sa more commands, click nyo siya, and then from here, commands not in the ribbon. Or, pwede nyo rin gawin na all commands. Pag nasa all commands na kayo, or commands not in the ribbon, mag-click kayo ng isa. Kahit na anong isa to. Kahit na alin dyan. And then, click nyo yung S. Yung S. Okay? And then, sa ibaba nun, yung select visible cell na ito. Ito yung sign niya. Select visible cell. So, pag kinlik nyo siya, and then add. Add natin. And then, okay. So, ibig sabihin, nandun na siya sa Quick Access Toolbar nyo. So, anytime, pwede nyo siyang gamitin. Okay? So, yun yung pagdadagdag ng Quick Access Toolbar. So, meron pa rin sariling shortcut yan. Kapag nandyan na yung Quick Access Toolbar nyo, yung select visible cell, kung hindi nyo maalala yung Alt: pag kinlik nyo yung Alt, let's say, click natin yung Alt. Ibig sabihin, ang shortcut nun ay 07. Nag-appear siya, di ba? 07. So, pag kinlik nyo yung Alt 07, ganun din siya. I-highlight niya rin. Select visible cell. Okay? So, yun din yun. So, Alt 07, pero depende kasi depende sa number nung Quick Access Toolbar nyo. Hindi mo ko Alt 07 sa akin, Alt 07 din sa inyo. So, magkaiba yon. Pero yung Alt: same lang din yan kasi normal na shortcut niya. Okay? So, Alt AC natin, Alt AC to remove the filter. Okay? So, yung Alt DFF natin, yung filter na shortcuts. Okay, so i-copy natin yung formula and then highlight Alt OD. So, in Alt OD natin, new rules and then use a formula and then i-paste natin yung formula na ginawa natin. Then blue, okay, then okay. Okay. So, ibig sabihin, na-highlight natin yung top 3. So, naka-highlight yung cell. Pagdating dito, nung gumawa tayo ng formula, naka-highlight yung whole row. Okay? So, clear tayo doon? How about data bars? Sa data bars naman, meron din tayong built-in. So, in data bars natin, built-in. So, let's say, equal natin ito dito. Okay? And then, drag natin. Small square. So, pag nakita nyo na yung small square, double-click nyo, pwede. So, plus, small naging cross, then double-click. Okay? So, dire-diretso na yan. Kahit na meron kayong 10,000 rows, magdidire-diretso yun. Okay? So, dito, data bars. So, home, meron kayong conditional formatting, and then data bars. So, meron kayong bars. Okay? So, ngayon, ayaw nyo makita yung number kasi may number na kayo rito eh. Ang pinakita nyo lang dito ay yung bar. Okay? So, dito, meron ng number. So, tanggalin nyo na yung number. Okay? So, balik kayo doon sa conditional formatting and then manage rules nyo na lang. Manage rules. And then double-click nyo lang yung data bar. So, double-click natin.
So, pag dinouble click nyo yan, ito yung mag-a-appear. So, merong nakalagay dito na show bar only. Okay? So, show bar only. Click nyo siya. And then, okay. And then, okay. So, ibig sabihin, hindi magpapakita sa inyo yung bar. Yung value. So, yung bar. Yung bar na lang. Okay? Or yung shortcut natin, Alt-O-D. Alt-O-D. And then, click nyo lang yung edit rules. Highlight nyo and then edit rule. Ganun din. So, itong format cells based on their values. Click nyo lang yung show bar only. And then, okay. So, mag-a-appear na yan. Okay? So, mag-highlight na siya. Then, okay. So, ganun din sa icons. Sa icons, ganun din. Let's say, up and down. So, stock price. Either tumaas ba or bumaba. So, let's say, equals this minus this. So, yung 19 minus 20. Ay, balik rin natin. Equals this minus this. Okay? Ibig sabihin, from 19, ito yung stock price mo ng 19, sa 20, tumaas siya. Naging 9.42. So, i-drop nyo hanggang baba, except last. Kasi siyempre, wala na tong last nito, di ba? Kasi ang stock price, ang comparison niya ay yung ito dito. Okay? So, yun yung comparison niya. Sa comparison natin, so meron tayong, let's say, highlight natin. Ito lang pakita natin. Pag highlight nyo, Control, Shift, Right, and Down, or yung Control asterisk natin. Or yung Control A na ginagamit nyo. Okay? Control asterisk or Control A. Then, Alt, W, G, para at least makita natin lahat. Okay. Kung ano yung highlight nyo. Pero kung marami kayong data, at palilitawin yung ganito, let's say meron kayong 10,000, huwag nyo gagamitin Alt WG. Baka hindi nyo na makita, gumamit na kayo ng lente. Okay? So dito, pinakita lang natin na ito, tingnan natin lahat. And then, yung 9.42 ibig sabihin ay pataas. Yung negative 6.31 ibig sabihin ay pababa. And then yung 0, ibig sabihin ay naka-level lang siya. So, highlight natin siya. Control Shift down. And then Alt O D tayo. New rules. And then meron tayong icon. Yung icon natin, let's say icon sets. So meron tayong sa icon set natin, let's say ito. Meron tayong up and down. Okay? So ibig sabihin, greater than 0. Okay, so lagay natin ng number greater than 0 and then number it din ito. Greater than 0, mag-green siya. Okay? So kung na-meet niya itong criteria nito, susunod niya to. Okay? Ito ba ay equal 0? Kasi kung hindi siya greater than 0, isusunod niya yung next criteria. Kasi pagdating sa conditional formatting, kung ano yung nasa itaas, yun yung una niyang i-apply. Okay, so kung meron kayong 2 or more condition formatting, kailangan alam niyo yung priority, yung sunod-sunod. So kung alam niyo siya, ayusin niyo doon sa may, so equal muna natin. Meron tayo dito. So pwede niyo ayusin dito. Kaya nga meron ditong up and down. Makikita nyo itong up and down nito, move up. So, ibig sabihin, kung ano yung nandito sa itaas, yun yung priority ng condition nyo. Okay? So, click natin ulit. Ibig sabihin, so, greater than 0. Yung data ba natin ay greater than 0? Yes, di ba? So, ibig sabihin, okay na to. So, ito na yung sign niya. Pangalawa, ito ba ay greater than 0? Hindi. Di ba? Ito. So, tanong natin ito. Itong number ko natin. So, palakin ay
Run muna natin para makita. LW. Okay. So ito, tatanungin natin. Itong number 2 natin. Ito ba ay greater than 0? Hindi, di ba? So isusunod niya yung pangalawang pangalawang logic mo. Ito ba ay greater than or equal to 0? Equal to 0 ba siya? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, less than 0 siya. Kaya nag-red. So, nakita niyo kaya nag-red siya. So, ibig sabihin, dadaan muna siya dun sa tatlong tanong. So, pag nag-true na siya, hinto na. Pero hanggat hindi siya nag-true, i-apply niya yung kasunod. Kaya meron tayong greater than 0. Ito yung laging tatlo. Hati siya sa tatlo. Okay? So, pag in-okay natin siya, kailangan make it sure na ito ay number, hindi percentage. Okay? Baka kasi percentage, hindi siya magkukulay. So, kailangan number. And then, okay. And then, okay. So, mag-highlight na siya. So, kung ayaw nyo ng mayroong number, ganun din. Ganun ulit. I-show Alt-O-D. And then, click nyo lang. And then, show icon only. Show icon only. And then, okay nyo lang. And then, okay. So, ibig sabihin, wala na yung sign niya. Okay? So, yun lang. So, dito naman, sa kabila tayo, yung kabilang example niya. So, yung up and down nito, same lang din siya. Kaya lang, ipapakita lang natin na ito ay positive 1, ito ay negative, ito ay 0. So, meron tayong sign function equals sign. So, yung sign function natin returns the sign of a number 1 if the number is positive, 0 if the number is 0, and negative 1 if the number is negative. So, ang magiging result natin dito ay either 1, either 0, or negative 1. So, tatlo lang. So, click nyo lang yung data, equals sign, and then tab. Once na naka-highlight na yung function nyo, pwede nyo na i-click yung tab. So, yung tab, automatic, ilalagay nyo yung open parenthesis. Okay? So, click nyo lang yung data nyo, and then enter. So, control enter, same position din. Okay? So, 1, kasi positive 1. So, pag dinrag nyo siya, itong down, ibig sabihin ay negative 1. So, pag nilagay nyo yan hanggang ilalim, okay? Kung mahaba siya, ayaw nyo mag-drag. Kung mahaba, ayaw nyo mag-drag. Okay? So, anong gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng i-double click. Kasi pag i-double click natin, blanco to. So, hindi gagana. Okay? Pag blanco. Pag sa double click. Kahit siguro anong gawin nyo sa double click. Hindi gagana yan. Okay? Ang gawin nyo, hanapin nyo yung last number. Last row. Ano yung last row natin? Last row natin, ito. So, pumunta kayo rito. So, sa ilalim kayo manggaling. Control-Shift-Up. Click nyo yung Control-Shift-Up. Naka-highlight lahat yun, di ba? Control-Shift-Up. Ibig sabihin, yung first formula nyo na nasa itaas, naka-highlight din. And then, click nyo yung Control-D. Control-D, ibig sabihin ay fill down. Yung isa naman is Control-R, which is fill right. Pero wala tayong left. Okay? So, Control-D. So, lahat yung formula na yan. And then, pwede nyo i-apply itong formula na ito. Okay? Second, ayaw nyo na pumunta rin sa dulo. Pero alam nyo na ang last niya ay nasa row 29. Nasa row 29, di ba? 30, sorry. Dilig na. So, row 30. Okay? So, copy muna natin, or ganun din. Pwede rin natin Control-D.
Pero paano tayo pupunta doon sa row 30? Paano tayo pupunta sa row 30? Pag control arrow down, hindi tayo makapunta kasi blanco. So, meron tayong dalawang klase ng pagpunta ron. Isang name box. Ito yung name box natin. And then, meron tayong control G, which is go to. Di ba? So, pag kinlik natin yung, anong column tayo? E. Pag kinlik natin yung E30, and then enter, pupunta tayo sa column E30. Cell E30. Okay? Pero bago tayo pumunta rin sa, bago natin i-press yung enter, control G, E30, samahan nyo ng shift. Shift enter. Okay? So pag sinamahan nyo ng shift enter, anong mangyayari? Mag-highlight lahat, di ba? So shift enter. So ibig sabihin, eksakto, nandun kayo sa E30. And then control D. Control D again. So ibig sabihin, nag-highlight. So yun yung pag-highlight ng non-blank cell. Okay? Ay, non-blank cell pala. Hindi non-blank. Non-blank cell. Okay? Kung alam mo yung pinakadulo ng i-highlight mo. Okay? So, clear? So, Alt-O-D, and then i-copy nyo lang. Ngayon, kung gusto nyo mag-copy ng format, copy nyo lang to. So, let's say, copy, Alt-E-S, and then, ano yung naka-underline? Sa format? T, di ba? T. So, click nyo lang yung T. Automatic pupunta siya sa T. So, ibig sabihin, kung ano yung mga naka-underline dito, yun yung shortcut niya. Alt-E-S, then kung ano yung naka-underline. Then, okay. So, ibig sabihin, kung ano yung format nyo rito, i-apply nyo rito kasi ginapin mo yung format. Okay? So, ganun din. Kung magpe-paste din kayo ng validation, ganun din siya. Okay? So, clear? So, tapos na tayo dito sa whole column naman. Okay? Sa whole column. Sa month, ibig sabihin, kapag naka-highlight, kapag ang month natin ay February, i-highlight niyo yung buong February. Diba? Kapag ang naka-month natin is April, kung ano yung naka-month natin, kailangan mag-highlight. Okay? So, diretso na natin. So, click natin parehas dito. Alt-O-D. Okay. And then, new rules. Use a formula. Equals. Ano yung logical test natin? Ito ba ay equal dito? Yeah? Yung nasa B5 ba natin ay equal sa B3? So, ito ba? Is this B5? Kaya lang yung B5 natin, kapag binove natin pa-right, ibig sabihin magiging C5. So, walang problema kasi meron tayong value ng C5. Pero pag pababa, kailangan mag-move, dito nag-move siya. Kailangan pag pababa ay naka-fix siya. Okay? So, i-fix natin yung, kasi ang reference natin ay buong row 5. Yung January, February, March, April. So, buong row 5. So, kailangan na-fix ang row 5. Yung row 5, itong 5 lang ang naka-fix dapat. Itong column, B5, pag nag-next tayo, magiging C5, next D5, next E5. Kasi meron tayong January, February, March, April. So, F4, and then, yan, F4 lang. Isa lang. Okay? Ito ba ay equal dito? So, ibig sabihin, yung B3 natin, kailangan naka-fix lang siya din sa B3. Kasi, yun lang yung reference natin dapat. Yung sa B3. Okay? So, format. And then, let's say yellow. Okay. And then, okay. Okay. So, it means February. Pag nilipat natin ng, let's say, September. So, nilipat din ng September. Okay. Yung whole row ang hinighlight natin. Okay. So, clear tayo dito. So, yung pag-highlight ng whole row.
So, may tanong po? Yun lang yung pinaka goal natin dito is to highlight yung whole column natin. So, kapag ang value ng B3 natin ay kung anong month ang nilagay nyo, kailangan mag-highlight dito. Okay? So, may tanong? Wala kayong tanong? Yung sa format, sir, anong ginawa mo, sir? Minus din? Alt o D? Aling format? Itong format nito? Opo. Minus. Equals. Equal siya. Gagawa kayo ng logical test na hindi kita sa dyan. Ito lang yung pwede natin lakihan, Alt W G. Okay. So highlight natin. And then Alt O D. Kita na? Kita? And then double click natin. Ito kasi hindi na pwedeng palakihan. So ibig sabihin, ito bang B5 ay equal sa B3? Ito ba ay equal dito? So pag nag-equal siya, ibig sabihin, kukulayan niya yan. Okay? Pero pag hindi niya kukulayan. So ang month natin ay September. So ibig sabihin, kinulayan niya yung September. Okay? Ano naman pagka yung halimbawa, city-based naman yung mahanapin ko. Pag? Halimbawa, city-based naman. City. Oo, Okay? city-based. So, ang mangyayari, automatic yung, di ba, pagdang ko siya ng city, tapos yung magiging formula ko dito. Kasi di ba, this is a column-wise. Pagka naman row-wise, Yung rows naman ang kailangan hindi mag-move. Yung dollar sign yung rows. Yung katulad ng highlight natin dito. Yun naman mag-highlight. Yung rows naman. Okay? Ayaw niya mag-highlight? F1. Ibig sabihin, yun yung toggle ng Control F1, lalaki yung windows nyo, magtatago yung ribbon. Okay? So, yun yung toggle niya. And then, isa pa, okay, let's say, ang format ko rito ay Alt O D. Pwede rin kayong gumamit ng, kasi normally pag ginagamit nyo yung format painter, like for example, meron kayong non-adjacent cell. Ibig sabihin, hindi siya magkakasunod. Magkakaiba siya, di ba? So, minsan kasi pag gumamit kayo ng format painter, pag kinlik nyo siya, let's say, i-click ko rito, kapag na-click nyo yung una, or i-highlight natin ito, then yung next two cells. So, pag kinlik nyo, wala na yung di ba? Yung format painter. Kung ito yung i-click nyo, click nyo uli yung format painter, then click nyo naman natin. So, try nyo i-double click yung format painter. So, pag kinlik nyo yung double click yung format painter, let's say, click natin dito, double click, ibig sabihin, hindi siya nawawala kahit na non-adjacent yung i-click nyo. Meron siyang format painter, di ba? So, hindi nawawala yun hanggat hindi nyo i-escape. So, escape lang ito para mawala siya. So, yun yung paggamit ng format painter na kung gusto nyo ng non-adjacent, yung hindi siya sunod-sunod. Okay? So, okay na tayo dito? Paano kung gumagawa tayo ng, let's say, baguhin natin ito? Copy natin. Okay? Sa baba. So, baba natin. And then, tanggalin natin yung format. Okay? So, let's say, date ang nilagay natin. Meron tayong date. So, naka-date tayo.
So, yung date natin is control colon. Ilalagay niya yung date ngayon. Pag kinlik niyo yung control colon. Okay? So, lagay natin ng equals yung date na nandito sa B18 plus 1 natin. Plus 1. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng isang araw dito. Okay? And then, pag dinrag natin, ibig sabihin, bawat araw, nagdadagdag tayo ng isa. Di ba? Bawat araw siya. Control colon. Control colon, yun yung date base dun sa computer nyo. Okay? So, drag natin. So, kapag nakita nyong number, ibig sabihin, hindi kasya dun sa cell nyo. So, kailangan nyo gumamit ng AutoFit or yung tinuro natin na Alt-O-C-A. So, yung Alt-O-C-A. So, para lumaki siya. Okay? So, let's say, gusto nyong i-highlight yung Friday. Let's say, Friday pa lang. Hindi mo natin i-highlight yung Saturday. Gusto nyong i-highlight yung Friday. So, hindi nyo alam kung alin yung Friday dito, di ba? So, kailangan, alam nyo yung prefix ng date natin, na kapag D, ibig sabihin, yung 0, 1, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 1 natin is considered as 1. Pero kapag double D, ay, kapag double D siya, ibig sabihin ay 0, 1. Pero pag D, ibig sabihin ay choose. Yung single, yung abbreviation ng day. Choose, month, sat, ters. So, yung apat na D, complete na siya. Choose day. Okay? So, yan na yung complete. Ganon din sa months. Yung sa month naman, M. Okay? So, ito ay M. Ito ay MM. Ito ay MMM. Ito ay MMM. Sa year naman, kapag isang Y, ibig sabihin ay, like for example, 2016. 16 na siya. Yung dalawang Y, 2016 din. Yung tatlong Y at saka yung apat na Y, ibig sabihin ay 2016. So, yung isang Y and YY ay ibig sabihin yan ay 16. So, yung tatlong Y and apat na Y, ibig sabihin ay buo na siya, 2016. So, ngayon dito, paano nyo may-highlight dito? So, meron tayong tinatawag na, so, later on, pag-aaralan din natin yung ibang text functions. So, meron tayong text equals text. So, meron tayong text functions. So, palakihin muna natin. So, dito equals text. Asa na yung value? Let's say, yung value natin ay ito. Okay? Ito yung value natin. Then, yung format natin. So, doon sa format natin, gusto nating malaman na ito ba ay Friday. Paano natin malalaman na ito ay Friday? So, gagamit tayo ng ano yung format natin. So, pwede natin gamitin yung 3D or yung 4D. Kung masipag kayo magsulat, kumpletuhin nyo Friday. Pero yung tatlong D, pwede nyo nang gamitin. Okay? Double quotation, and then D, D, D. And then double quotation, and then close parenthesis. So, makikita natin dito, ang result nito ay, ito ba ay Friday? Ito ba ay Saturday? Ito ba ay
Monday. So, pag in-enter natin siya, Friday. So, pag dinrag natin, so, ibig sabihin, Friday, Saturday, Sunday. Okay? So, tinatanong natin kung ito ba ay Friday, ito ba ay Saturday, ito ba ay Sunday. So, ngayon magkakaroon tayo ng logical test. Ano yung logical test natin? Nalalagyan natin ng equals. Ito bang text function nito ay equal to Friday? So, tatanungin natin siya ngayon. Ito ba ay equal to Friday? So, magiging sagot ngayon nun ay true or false. So, pag nilagay natin siya, ito ba ay equal to Friday? So, double quotation, F-R-I, double quotation, then enter. So, ibig sabihin, ito ay true. So, pag dinrag natin, ito ba ay Friday? False, di ba? So, ibig sabihin, pag drag natin siya, so, false. So, ibig sabihin, pag in-apply natin sa conditional formatting natin, hindi siya magkukulay. Ito lang yung magkukulay natin. Yung true. Okay? Magkukulay kapag ka Friday siya. Kapag nilagyan natin ng conditional formatting. Okay? So, magkukulay ito. Kapag pinalitan natin ng date ito, let's say, pinalitan natin ng 25. Kailangan, hindi siya magkukulay. Kasi false na siya. Ang magkukulay, yung nandito. Kung ano man yung Friday dito. Okay? So, yun yung paggawa natin ng, kung meron kayong annual leave, or meron kayong schedule, gusto nyo i-highlight yung Friday. So, kailangan alam muna natin yung text functions. Okay? So, pero babalikan natin yung text functions na yan kapag nakarating tayo sa mga text functions natin dito. So, meron din tayong mga text functions. Okay? So, dito, pinakita ko lang sa inyo na pwede nating i-highlight using conditional formatting and text functions. Kung dito, hin-highlight natin yung month, dito naman pwede natin i-highlight yung Friday or Saturday. Pwede rin yun. Okay? So, dito, mag-highlight tayo ng and logical test at saka yung or natin. So, ano yung pagkakaiba ng and at saka or? Ano yung pagkakaiba ng and at saka or? Ha? Yung end natin, katulad sa meron tayong let's say bank account sa mag-asawa. Kapag end ang ginamit, makapag-withdraw ba yung isa? Hindi, di ba? Kailangan pirma ng dalawa. Pero kapag or ang ginamit, either sa dalawa. So, ganun din dito sa functions. So, pag gumamit tayo ng and, ibig sabihin, lahat ng condition natin kailangan ay true. Kapag gumamit tayo ng or, kung ang condition natin ay 5, let's say, we have 5 condition. Kapag ang 4 ay nag-false at isa yung nag-true, ibig sabihin, true pa rin ang sagot doon. Okay? Kapag or ang ginamit natin. Pero kapag and ang ginamit natin, meron tayong 5 condition, yung 4 ay nag-true, isa lang ang hindi nag-true at nag-false, false pa rin yun. Okay? So, lagi nyo tatandaan, kapag and, kailangan true lahat. Kapag or ang ginamit natin, basta merong isang true, ibig sabihin, true na yon. Okay? So, ganun din dito. So, pag nag-highlight tayo dito, ibig sabihin, ito ang condition natin ay gagamitan natin ng and. Okay? Sa and natin, kapag ang sales rep natin ay si Mo, and yung customer natin ay Google, mag-highlight siya. Ibig sabihin dito, mag-highlight.
yung Mo and Google. Dito, hindi siya mag-highlight kasi ang sales rep natin ay si Duan, and then yung customer natin kahit nasa Google. Okay? So hindi siya mag-highlight. So dito naman, sa customer natin dito, ang customer natin ay Target at saka si Vans. So dito mag-highlight kapag ang customer natin ay either Target or Vans. Kasi same column. Kapag same column ang reference natin or ang ginagamit natin. Pero kapag different column, same row, and ang ginagamit natin. And, okay? So dito, i-apply natin yung formula natin. So yung dimension nito, i-copy natin dito. Okay? So let's say, highlight natin, equals, ano yung sales rep natin? Sales rep. Ito ba, okay? So ito ba ay equal dito. Kaya lang pag nag-move to the right, kailangan nakafix yung column A natin. So fix natin yung column A. Equals, ito ba ay equals dito sa sales rep, which is F4. Kailangan naka-fix. Okay? So pag gumamit tayo ng and at saka or, ibig sabihin, ang logical test natin ay more than 1. Okay? So lalagyan natin ng and dito. And then ito yung logical 1 natin. Yung logical 2 natin ay comma. Yung customer ba natin, F4, 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 kailangan nakafix yung B natin. Is equal to dito. And then F4. Then close parenthesis, then enter. So ibig sabihin, ang magiging yes lang ay ito. So pag pinalitan niyo yan, automatic, kailangan mag-true. Let's say, yung Google, pinalitan natin si Duan, ay sales rep. So Duan, Google. So yun yung nag-highlight. Okay? So F8 muna. So break muna tayo ng, okay, so tuloy po tayo. So dito, nagawa nyo itong nasa ibaba? Nag-try kaya? Okay, so hindi nagkukulay? Okay, yung iba, sino yung nakagawa nasa ibaba? Wala? Hanggang sa false lang? So dito, ibig sabihin, ito yung true natin. Ito yung merong Duan and Google. So ang gagawin nyo lang, copyin nyo lang yung formula natin. Copy. And then i-highlight natin dito. Punta tayo ng home. And then conditional formatting. New rules. And then use a formula. Then paste nyo lang dito yung formula na ginawa nyo. So every time nagagawa tayong formula, yun yung ginagamit natin. Use a formula. And then format, kung anong format ang gusto nyo. Let's say ito. Then okay. Blue na siya. Okay. And then okay. So ito. Okay. So ito na yung pinaka criteria natin na mag-highlight dun sa table natin. Okay? So pwede nyo nang burahin. Lahat ng mga ginagawa nyong formula, pwede nyong burahin. Or pag sanay na kayo, pwede nyo nang i-direct. Pwede nyo na siyang i-direct. Okay? So dito, gumagawa lang tayo ng reference natin to highlight yung table natin. So kung dito, ginawa nating and, dito naman sa kabila ay or. So sa or natin, meron tayong isang column na reference. So ang reference natin ay customer. Kung ang customer natin ay Target or Vans,
Ibig sabihin magkukulay. So magkukulay ito, at saka magkukulay ito. So pag ginulayan natin yan, equals. So diretso na natin yung OR. So pag gumamit tayo ng OR at saka AND, ibig sabihin more than 1 yung logical test natin. So ano yung logical test natin? So customer, ito bang IBM? Si IBM ba? Which is ang reference lang natin ay column B. So kailangan hindi nag-move. So lagyan natin ng $sign yung letter, yung B. Okay? So naka $sign na yung B natin. Ito ba ay equal? Yung una natin ay target. Equals ba siya sa target? Then F4. Okay? F4 natin. Yun yung unang logical test natin. Pangalawa, ano yung logical test natin? Ito bang IBM is equals to Vance? So, comma, ito bang IBM F4, 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 same din yung column, is equal to Vance. And then F4. Then close parenthesis. So, naka-highlight tayo, kaya mag-control, enter. So, ibig sabihin, yung target at saka yung Vance, which is our customer. So, lagay natin dito. Okay. I-highlight natin. So, copy natin yung formula. And then, highlight natin yung data. Conditional formatting, and then new rules, use a formula, and then paste natin dito. Format, and then color natin is this, and then okay. So pag nag-change tayo dito, let's say Google, so magbabago yung kulay niya pag change natin. Okay? So, ito yung formula natin na in-apply natin dito sa conditional formatting natin. May tanong? Okay? So, practice lang. Tapos, kung may tanong kayo, so, tanongin nyo yung, kung ano yung hindi nyo naintindihan. Okay? So basta ang number 1 na ilagay natin sa mind natin is ano yung goal natin. Kung ano yung goal. So dito, ang goal natin is makapag-highlight tayo ng customer na equivalent dito sa customer dito. Sa Google or Vance, mag-highlight siya. Okay? So sino pa yung may tanong? Dito yung customer, meron siyang database. Pag-aaralan natin. Yun yung data validation. Yung data validation na yan, pag-aaralan natin yan later on. Ito. Nandito tayo sa data validation. Kaya hindi ko siya dinidiscuss. So, Tatlong criteria na N. Comma din lang. Comma rin. Tatlong criteria. Puro comma yun, separate. So, kung or din siya, kung tatlo rin, separate lang din by comma. Kaya lang sa end mo na sinasabi, halimbawa end. Sales rep, meron kang criteria. Customer, meron kang criteria. Sa sales yung isa. Let's say kung ang sales mo ay less than 1,000 or greater than 1,000. Kung and, ibig sabihin, tatlong same row with different column. Tatlong column. So, yun yung N. So, dito naman, pwede rin tatlo sa OR. Ibig sabihin, tatlo yung kukulayan mo. Okay? Check question. Bakit yung sa akin, imbis na comma, semicolon yung kailangan? Sa language setting. Language setting. Sa language setting. Mama, i-cover natin. Sa regional setting, regional language Ano setting. dapat ang ano? Ipapalitan natin mamaya. Palalam sa akin. Imbis na comma yung separator ng arguments niya, semicolon nakalagay. So, sa regional setting yan. Okay? So, clear na tayo dito?
Okay. So, dito sa weekend. Yung kaninang pinakita ko, yung text function na Friday or Saturday yung kukulayan nyo. So, ngayon dito naman, kukulayan nyo rin yung holiday. Kasama yung holiday. Pero, kailangan muna natin pag-aralan yung Network International. So, yung Network International, pag-aaralan natin dito sa gawin rito. Kaya babalikan natin yung holiday. Okay? Pero, yung Friday, kukulayan natin. So, yung Friday, kukulayan natin siya. Okay? So, dito sa format nito, pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong format. Okay? Customized format. So, dun sa custom natin. Okay? Sa custom format natin, let's say, ito lang muna ikukulayan, yung palalaki natin. Para makita nyo siya. So, kung makikita nyo sa formula bar, ano yung nakalagay sa formula bar? 5/21/2016. Diba? Pero dito, meron siyang Saturday, 5/21/2016 lang. So, pwede nyo rin baguhin ito. Pwede nyo siyang baguhin. Yung format nito. So, ano bang gusto nyong format? So, pag nagbago kayo ng format, Control 1. Okay? So, Control 1 or right-click. Kung meron kayong right-click, Format Cell. Okay? Right-click, Format Cell. Anong format ang gusto nyo? So, meron tayong, itong format nito is DDD, single M, and then slash, and then D/YY. So, pwede kayong gumawa, let's say, sabihin natin ay, gawa tayo ng sarili natin. So, delete natin yung type. Ibig sabihin, ang sample natin ay number. So, itong number nito ay 42511. So, lagay muna natin siya. I-number muna natin. Okay? So, nag-number siya, di ba? Kasi yung date, consider as number. Yung date. So, control 1 natin. Sa custom, anong format ang gusto natin? Let's say gusto ko yung month ko ay 3M. Yung short month. Okay? So nakikita nyo kaagad sa sample. Nakikita nyo yung sample nito. So maliit lang kasi hindi ko mapalaki. Okay? Yung 3M, ibig sabihin ay May. Pero kung ang nakalagay dyan is July, JUL lang makikita nyo. Okay, ibig sabihin, 3 lang siya. So, yung single, 5. So, nakita nyo yung 5. 05, and then, May, and then pang-apat yan, yun na yung pinakabuo. So, kung January siya. Okay? So, 3 lang natin. Space, ano yung date na ilalagay natin? So, let's say, DD. 2 D. So, yung 2 D natin, ibig sabihin nun, yung 1, consider as 01. Yung 1 to 9, consider as 01 to 09. Yun yung 2 D. And then, comma, space, ano yung year natin? Kapag isang Y, ibig sabihin, 16. Yung 2 Y, 16 pa rin. Yung 3 Y, 2016. And then space, lagyan natin ng straight bar. Kung ano yung gusto nyo. So, straight bar, ilalagay natin. So, straight bar, and then space. So, lagyan ko ng day. 1, 2, 3. So, 3 or 4. Depende sa inyo kung ilan lalagay nyo. And then, pag in-okay ko siya, and then double click,
So, ibig sabihin, May 21, 2016, Saturday. So, yan na yung pinaka-format ko. Okay? So, pag nag-copy kayo ng format, i-copy nyo lang, and then, or click nyo lang yung formatting, yung format painter, and then, i-drag nyo lang siya. Okay? So, automatic yan yung format, i-copy niya na. Okay? So, ngayon, ano yung target natin dito? Ang target natin is to highlight the weekends, or yung Friday lang muna, at saka yung Saturday. So, yung Friday or Saturday, gagamit kayo ng or. Hindi kayo pwedeng gumamit ng and. Bakit? Kasi, yung and, ibig sabihin, wala namang Friday at the same time Saturday. Either Friday or Saturday. Okay? So, pag in-highlight natin, let's say, highlight natin lahat. Okay? So, in-highlight na natin. And then, tanggalin natin yung highlight nung header. Kasi itong day lang yung i-highlight natin. Okay? From A4, Control, Shift, down, and then yung up to F. Okay? So, punta tayo ng conditional formatting. Diretso na tayo dito, hindi na tayo gagawa ng formula. Hindi katulad kanina, gumagawa tayo ng formula. Yung paggawa natin ng formula, sa umpisa lang yun. Huwag kayong masanay na lagi kayong gagawa ng formula. So, pwede nating idiretso sa conditional formatting natin. Okay? So, conditional formatting, new rules, and then yung use a formula. So, sa use a formula natin, so yung sinasabi natin kanina na equals text. So, diretso na tayo ng text. So, text equals text. Asan yung data natin? Nasa A4. Nasa A4. So, click nyo yung A4. Okay. So, ang A4 natin, ang reference ng date natin ay nasa complete A column. So, kaya ang reference natin ay $A. Pero yung row natin ay relative kasi bababa siya kasi meron tayong reference sa A5. So, lagyan natin ng $sign yung A, pero yung 4, wala. Okay? Comma. Ano yung itetest natin? Yung DDD, di ba? Which is, so lagyan natin ng double quotation, 3 D, and then, close parenthesis. Double quotation, close parenthesis. Equals text, open parenthesis, $A4, comma, and then maglalagay tayo ng double quotation ulit, then 3 D. 3 D. And then double quotation, close parenthesis. Tatanungin natin yon. Yung formula nito, ito ba ay equal to Friday? So, yung Friday natin is a text, kaya meron tayong dalawang double quotation ulit. Equals, ito ba ay equals to Friday? Fry. Double quotation. Double quotation, fry, double quotation. So, ibig sabihin, pag 3 D ang ginamit nyo rito sa loob ng text format, tatlo rin ang gagamitin nyo rito. Kung ang ginamit nyo rito ay 4, kumpleto rito dapat, Friday. So, kung 4D, Friday. Kung 3M, yung Jan, Feb, kung 3. Kung 4 naman yung complete. Okay? And then, format. Ano yung format natin? Let's say, kulayin nyo lang na kahit anong kulay. Let's say, yellow. Okay. And then, okay. So, ibig sabihin, mag-highlight na yung Friday natin. So, lahat ng Friday, so pag nakita nyo siya, automatic, mag-highlight. Okay. So, kasama na yung Friday na mag-highlight.
Pag gumawa kayo ng another formula, yung kasama yung Saturday, madali na lang. Kasi alam nyo na yung or. Okay? So, lagyan natin ng Friday or Saturday. Ang gagawin nyo lang, edit nyo siya. So, conditional formatting, manage rules. Okay? And then, edit rule. Sa edit rule natin, Alt-OD pwede rin. Alt-OD, then manage rules. So, ito yung formula natin, Friday. Di ba? So, ang gagawin nyo lang, kopyahin nyo yung text hanggang Friday. Yung text hanggang Friday, kopyahin nyo siya. Okay? So, nakopya nyo na, di ba? So, sa umpisa ng text, gawa kayo ng or. Sa umpisa ng text, gawa tayo ng or. OR, and then open parenthesis. Or. So, kumbaga, yung unang logical test natin ay equal ba sa Friday. And then, lagyan nyo dun sa dulo, after Friday, lagyan natin ng comma. Lagyan nyo ng comma. And then, i-paste nyo yung kinopya nyo. I-paste natin, Control V. And then, baguhin nyo lang yung Friday. Gawin nyo Saturday. Sat. So, gawin natin Sat. Sat. And then, close parenthesis. And then, okay. And then, okay. So, ibig sabihin, kasama na niyang hina-highlight yung Saturday. So, Friday or Saturday. So, nakasama na siya. Okay? So, may tanong? F id. So, 2 days. So, ilalagay lang natin yung date ng holiday and then magkukulay na rin siya. Kulay yellow na rin. Kapag nakita niyo yung date na yan. So, babalikan natin ito kapag napag-aralan na natin yung Network International. So, yun yung gamit ng Network International. Okay? Sa Network International, kaya sinabi siyang international, meron siyang different weekends. Ano ba yung weekends nyo? Either Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday. Alin yun? May mga number yon. Or, meron kayong, ito yung pinaka-date niya. Ito yung number ng weekends. So, makikita nyo rin ito. So, Saturday, Sunday, Sunday, Monday, ito yung number. So, Sunday only, Monday only, Tuesday only. So, makikita nyo rito. So, once na pag-aralan natin to, babalikan natin yung pag-highlight ng holiday. Okay? So, continue tayo sa weekend not in the list. Okay. So, sa not in the list naman, paano nyo malalaman na ang data nito ay wala rito? VLOOKUP. Okay? So, VLOOKUP. Pwede yung VLOOKUP. Okay? Pwede rin naman yung match. So, pag-aaralan natin yung difference ng, later on, pag-aaralan natin yung difference ng VLOOKUP, ng choose. Sino nakakarinig sa inyo yung choose? Wala pa? Hindi niyo pa nagagamit ang choose. Choose function. Okay? VLOOKUP, choose function, index with match, at saka offset. So, tsaka yung HLOOKUP. HLOOKUP tsaka VLOOKUP, magkapares lang yon. Ang difference lang ay vertical yung isa, horizontal yung isa. So, ipapakita natin ano ba yung difference. Pero, mas advantage ang index match kaysa sa VLOOKUP. Kasi ang VLOOKUP natin is, ang hinahanap natin, lookup value, kailangan ang result ay laging nasa kanan. Di ba? Hindi pwedeng baliktad. Kasi wala naman tayong column index na negative.
Halimbawa, pang ilang column siya? Pangatlo. Eh kung nandito siya, hindi mo naman pwedeng ilagay na negative 3. Hindi pwede yon. Okay? So pag-aaralan din natin yon. So dito, either gumamit kayo ng VLOOKUP or gumamit kayo ng match. So ang difference lang yung dalawa na yon is yung VLOOKUP natin, meron tayong 4 arguments. So gamitin natin parehas. Equals. So match muna tayo. Ano yung match natin? Okay? Equals match. Ang match arguments natin, kapag in-enter nyo equals match, mag-a-appear yun. So, yung lookup value, ibig sabihin, alin yung hinahanap natin? Ano yung hinahanap natin? Yung lookup value natin dito is the same as the lookup value na nasa VLOOKUP. So, same lang siya. Kung ano yung lookup value natin dito. How about yung lookup array? Okay? Yung sa lookup array is different from the table array in the VLOOKUP. Okay? So dito, ang lookup array natin is kung ano lang yung column sa master file na hinahanapan natin ng lookup value. Kumbaga, isang column lang siya. Yung lookup array natin ay isang column. Pero yung sa VLOOKUP natin is from the lookup value hanggang sa result na kinukuha natin, how many column? Yun yung table array natin pag in-highlight. So, ibig sabihin, sa VLOOKUP, yung table array is yung marami siyang column, yung pinaka-range. Okay? So, yun ang different. Then, yung match type, same lang din. Yung range lookup doon. Pero dito sa match, wala tayong column index. Di ba sa VLOOKUP, tinatanong niya kung pang ilang column yung hinahanap natin? Dito naman, wala siya nun. Okay? Understood automatic, lagi siyang 1. Kasi kung VLOOKUP ang gagamitin natin dito, ang column index natin ay 1. Okay? Kasi same column lang natin hahanapin. So dito, at saka ang match, ang result ng match ay laging number. Bakit number? Ibig sabihin, hinahanap niya yung lookup value mo, hinahanap niya yung posisyon dito sa lookup array mo. Halimbawa, itong The Stone Diaries. So, ito yung lookup value natin, C7, comma. Ano yung lookup array natin? Meron kayong two-way para kuhanin ang lookup array. Una, pwede nyong i-highlight ng buong column A. Buong column A. Okay? Pag hin-highlight yung buong column A, ibig sabihin ng pagbibilang niya ay magsimula sa 1. Sa first row. Pero kapag ang hin-highlight nyo ay ito lang, okay? And then Control Shift down, which is, saan na yung formula natin? From A5 to A99. So, F4 natin, kasi kailangan hindi siya mag-move. So, A5 to A99, ibig sabihin, magsisimula kayong magbilang ng first row sa fifth row. Yun yung number 1 nyo. Then, comma, ibig sabihin, pag eksakto at text ang hinahanap natin, ang gagamitin natin ay 0. Kapag 1 and negative 1, ibig sabihin ay approximate. Okay? Kapag approximate, ito na yung papasok na yung sa sales. Hindi naman sakto yung sales, di ba? Halimbawa, may range ka from 1,000 to 2,000, ito yung makukuha mong bonus. Kung ang sale mo ay 1,500, pasok pa rin siya sa 1,000 to 2,000. Pero hindi sa saktong 1,000. So, yun yung tinatawag nating approximate. So, gumagamit tayo ng 1 and negative 1. So, anong difference ng 1 and negative 1? Yung 1, kailangan ang table mo ay nakasort ng ascending. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag negative 1 naman, kailangan ang table mo ay descending. Yung 10, 9, 8, yung simula sa mataas. Okay? So, dito, gagamitin natin ay 0, which is
exact. And then, enter. Ibig sabihin, 85 row. So, 85 row, hanapin natin ito. Pang 85. So, highlight natin. Nakikita nyo yung number ng column pag in-highlight ko to. So, pag nag-highlight ako, ayun yung column sa name box. Nakikita nyo, di ba? So, meron na tayong 16. So, makikita nyo to, nasa 85 row. Ito siya. Bakit nasa 89 siya rito? Kasi meron tayong sobrang 4. Kasi hindi tayo nagsimula sa column A. Pero kung column A tayo nagsimula, anong result natin? Kapag sa column A tayo nagsimula, anong result? 89. Magiging 89 na kasi column A, buong column A. Pag buong column A tayo nagsimula, 89 na result kasi pang 89 row siya. Okay? So, yun yung row natin. Okay? So, subukan natin. Ito, papalitan natin ng whole column A. Buong A na siya. Okay? So, kailangan, ang result natin dito ay 89 na. Kasi sa umpisa, sa row 1 tayo nag-start magbilang. Okay? So, ibig sabihin, 89. So, i-drag natin siya. Okay? So, ito na yung pinaka-formula natin. Paano natin maiko-convert sa logical test ito? Sa logical test. Ano yung gagamitin natin? If error. Yung if error, ginagamit siya sa formula na mayroong error. Okay? Pero ang mga logical test natin na error, meron tayong tinatawag na is error, meron tayong tinatawag na is yung double R, and meron tayong is NA. Yung is NA, not available. Okay? So, pwede natin gamitin. Ano ba yung list na hindi available doon sa kabila? Ibig sabihin, kapag nag-error, hindi siya available. Di ba? So, ibig sabihin, ito kailangan maging true. Yung NA natin. So, meron tayong is NA. So, ipaloob natin ngayon sa is NA. So, is NA or is error. Okay? Close parenthesis and then enter. Alin lang yung true? Yung wala dun sa kabila. So, lahat ng may mga true, yun lang yung wala. Okay? So, copy natin yung formula. And then, i-highlight natin dito. Home. Conditional formatting. And then, new rules. And then, use the formula. And then, paste nyo lang siya. And then, ano yung format natin? Let's say red. Okay. So, ibig sabihin, kapag tinest nyo to, wala dun sa kabila. Okay? So, ayun yung paggawa natin ng conditional formatting not in the list. Okay? Sa data validation naman, gagawa tayo ng, meron tayong dalawang gagawin dun sa data validation. Yung una, kapag nag-enter tayo sa unahan, let's say, in-enter ko yung invoice number, hindi mo na siya pwedeng i-enter sa dulo. Kasi magkakaroon ng duplicate. To avoid entering duplicate copy. Okay? So, yun yung una. Pangalawa, kung meron kang reference, let's say, nakalista na dun sa list 1, ayaw mo nang ma-enter dito sa list 2, gagawin din natin yon. So, ibig sabihin, lahat ng nakita niya dun sa list 1, hindi mo na pwedeng i-enter sa list 2. So, pwede rin yon sa conditional formatting. Okay? So, nakuha tong not in the list. So, practicein nyo lang. Sa umpisa kasi, parang mahirap. Okay? Pero pag pinractice nyo siya, lalo na kung nagagamit nyo, mas na lang yan. Madali na lang yan. Okay? So, data validation tayo. May tanong doon sa kanina? Tanong?
Clear? Yung kanina. Okay. So, kung clear, we'll proceed to data validation. So, yung kanina, bakit merong drop-down menu? Nakita nyo yung drop-down menu dito? So, ito yung tinatawag nating data validation. Okay? Ang gamitin sa data validation ay yung list, yung custom, at saka yung minsan yung text length. Okay? So, basahin nyo yung notes nito and then explain natin lahat dito. Okay? So, ang data validation natin ay meron tayong shortcut na Alt-DL. Alt-DL. Okay? So, yung paggamit ng shortcut, hindi yung pagsasabayin niyo yung Alt-DL. So, kahit simultaneous Alt, mag-appear naman sa yung mga shortcut, di ba? And then DL. So, Alt-DL, lalabas ito. Or, kung hindi nyo alam yung shortcut, punta kayo ng data. So, itong data, and then data validation. So, ito rin siya. Okay? So, explain muna natin lahat. So, sa setting, validation criteria, ang allowable lang natin ay pag kinlik natin yung drop down, by default, any value. So, kahit anong value ang enter nyo, i-allow niya. Yun yung default. Okay? Pero pag nilagay nyo na ng validation criteria, ibig sabihin, pag in-enter nyo ng whole number, hindi kayo pwedeng mag-enter ng decimal. Kasi whole number ang nilagay nyo. Okay? So, pag nag-enter kayo ng decimal, hindi kayo pwede mag-enter ng whole number. So, pero hindi na, madala lang gamitin yan. Okay? Yung sa list naman, ito yung karamihang ginagamit. Yung sa list, ibig sabihin, meron kayong pamimilian. Okay? Sa pamimilian nyo, like for example, ang pamimilian nyo ay yes or no, hindi kayo pwede mag-enter ng maybe. Okay? So, yun yung sa list. Yung sa date naman, either mag-enter kayo ng between two dates. Pwede yun. Like for example, ayaw nyo mag-enter ng 2015 dates. Gusto nyo lang ay 2016. So, lagyan nyo ng data validation between January 1, 2016 to December 31, 2016. So, hindi kayo pwede mag-enter ng 2015 or 2017. So, dun lang sa range na yon. Okay, so sa time, ganun din. Meron din time. Sa text length naman, ibig sabihin, ito yung may mga number na eksaktong length na gusto nyong ilagay. Or between the length. Like for example, sa phone number. Kapag binigyan kayo ng phone number, ang gagamitin lang natin ay yung normal na 10 digit. Yung 10 digit, yung 050 then plus 7. So, ibig sabihin 10 digit. Ang gusto niyang i-enter dito sa Excel ay 10 digit. Kapag nag-enter siya ng 10 digit, hindi niya i-allow. Kasi kulang. Ibig sabihin, hindi niyo rin magagamit yung number na yan kasi kulang siya ng digit. Okay? So, kaya nilalagyan natin ng text length validation. Isa pang halimbawa, alam niyo yung IMEI ng telepono? Kasi yung IMEI ng telepono, dito sila kumukuha kung warranty o hindi. Lalo na sa Nokia or sa Sony Ericsson. Kapag ang binigay nyong number ay 14 digit or 16, hindi nila alam kung warranty o hindi kasi kulang or sobra. Kasi ang digit niyan is 15. Lahat yan 15 sakto. Okay? So, ayun yung text length natin. Ang katapat naman natin sa text function ng text length ay yung len. So, di-discuss din natin yan sa len. Or na-discuss na ba natin? Hindi pa, no? So, meron tayong nasa na yung text. Ito. Na-discuss na ba natin to? Na-discuss natin, no? Last week. Nandito yung len. So, ito. So, ito yung len na tinatawag natin. Okay? Ibig sabihin, length.
Okay? So, yun yung criteria natin. Pero hindi may epekto ang data validation kung ang data nyo ay ika-copy at saka ipipaste nyo. Hindi pwede yun. Pag copy-paste. Ibig sabihin ng data validation, i-enter nyo yung data. Hindi nyo ipipaste. Kapag ipipaste nyo, hindi siya gagana yung data validation nyo. Kahit na anong paste nyo, pwede. Okay? How about input message? Sa input message, pwede nyo gamitin ito as instruction. Kahit na hindi kayo maglalagay ng data validation. Halimbawa, let's say, meron kayong data. Okay? Gusto kong i-enter mo rito ay please enter name only. So, lagay nyo ng Alt-DL. Punta kayo ng input message. So, lagay nyo ng title. Ano yung title na gusto nyo? And then yung message. Please enter name only. So, pag in-okay nyo siya, mag-appear siya as instruction. Okay? Instruction lang siya na kailangan name. Kumbaga, ini-instruct nyo yung user na mag-enter ng name. Pero wala kayong validation. Kahit na ano, ilagay nyo dyan, pwede. Kahit number siya or date. Kasi hindi pa kayo nagsiset ng data validation. Ang nilagay nyo lang ay yung instruction. Okay? So, pwede nyo copyhin. Let's say, ikakopy nyo lahat. Copy. Then, let's say dito, Alt-ES or right-click. Picture. Sige. Ngayon na. Lahat ba? Wait, saglit lang so, pag kinapin nyo siya, right-click, and then paste special, pwede nyo i-copy ng validation. So, pag nilagay nyo validation, okay. So, lahat yan merong instruction. So, yung instruction niya, mag-appear. Okay? So, itutuloy natin yung data validation natin next week.